press Alt L, and then check, make sure na naka-check yung training, then okay, file, import task. Yan, ito dapat. So pagka na dito na tayo, open natin yan, hindi na natin bubuksan yan, kailangan ang view yan, balik kayo sa taas, ganito lang. So dito tayo sa map 20 kasi nado na lahat, 1.20, select folder, and then ayan, lumabas na siya. Mag-umpisa tayo sa dito sa basic tools hotkeys. Start tayo sa basic tools muna. Para sa si control S, yan is para mag-save in case na mag-brown out. Nakasave, gawa natin control S, or pindutin nyo lang to. Ayan, may shortcut naman doon. Then sunod is si W. Saan ginagamit si W? Para madrag natin to. Pero may dalawang shortcut sa pagdadrag ng mapa. Hold left click, diba? Press W, hold left click, drag. Pwede rin na, pag nagdo-drawing tayo, hindi natin pwedeng gawin yan. Kasi halimbawa ganito. Nagdo-drawing tayo dito. Halimbawa yan, putol yun, hindi ko kita. Yan, S. Hold nyo yung control, then left click, diinan nyo. Yan, para madrag. Then bitaw uli si control, then tuloy ang drawing. Kunyari lang hold control, left click, diinan nyo. Yan, kasi pag nag-W tayo dyan, mapuputol yan sa W, diba? Wala. Yun ang cause nun pagka W lang, diba? Hold control, left click, diinan. Yan yung function nya. Hindi ko kita. Hold control, left click, diinan uli, drag, diba? Drag. Yan, doon drag ulit. Pag nag-W ako dyan, mapuputol yan. Pagko-close naman ng label, yung iba dinudugtong, ginaganon mo. Pag yung last point na, gagawin yung spacebar nya na lang, diba? Automatic na yung magko-close. Okay, sunod zoom in, zoom out equals minus, equals zoom in minus zoom out. Pwede namang yung bilog sa yung mouse wheel nyo. Ayan, pagulungan nyo lang. Sunod, select A. Okay pa. So, ginagamit si A, select. Kasi meron ditong multiple na layer. Meron pa dito kunyari. Ayan, meron pa dyan. So tatlo na sila, 1, 2, 3. So pag select nyan, ito lang siya select mo, i-edit mo yan. Press A. Ito ang select tool yun sa taas. Press A, then left click. Pag pumula, yun na yan, diba? So pag pumula, yun yung nasa-select natin. Yan. Kung gusto mong mag-select ng multiple, hold shift, press A, then hold shift sa keyboard. Yan. Left click, multiple. Pwede natin silang i-drag sabay-sabay. Paano mag-drag? Diinan nyo lang yung yung mouse button. So yung dalawang to lang i-select nyo, hold shift, ganun. Press A, left click, ano lang. Sunod, confirm, Alt F. So usually hindi mo na ginagamit yung Alt F Yan, Alt F, diba? Confirm lang, Alt F, wala, hindi na mo ginagamit yun. Okay, sunod ay delete, B. Una, select nyo muna A, then ano yung target nyo, i-delete ito, then press B. Kung multiple naman ay i-delete nyo, pwede nyong zoom out, select nyo lahat. Paano mag-select all? Press A, diinan nyo, then drag, then press B. Kung itong gusto nyo dalawang to, press A, left click, then hold shift, then left click ulit, then press B. Ano lang. Sunod, undo. Let's say nagkamali ako, gagawa ko dito, yan, diba? Control Z, or dito, nagkamali ako, Control Z, gusto ko ibalik, redo, Control Y, diba? Control Z, undo, Control Y, redo. Okay, sunod,
wala dito yung backspace. So kailangan natin ng backspace. Tuturo ko natin parang saan ginagamit yung backspace. Okay, so nagdo-drawing ako dito. Drawing. Nagkamali ako dito. Ayan, backspace. Then drawing uli. Ayan, backspace, mali. Drawing, backspace. Pwede bumalik hanggang dun. Diba? Ayan, click. Ayan, nagkamali. Backspace. Sunod. Ito na tayo. S. Ang ito na tayo sa drawing tools. Tapos na tayo sa basic tools. Drawing tools. Ang drawing tools ay ito. Itong S, F, G, E. Saan si S? S muna tayo. Ito si S. Ayun, nasa taas. Tutok nyo yun, S. Ang S, freely nyo siya ma-draw kahit saan. And then si F, ito naman yung katabi niya, si F. Saan yan? Right angle. Pag sinabing si F, nakalock lang siya sa right angle, diba? Ayan. Kasi mostly yung quality ng building dapat right angle, diba? Hover technique, space bar. Ayan. Para mag-close. Okay, tapos tayo sa F, sunod tayo si G. Gamitin natin si G. Ano ginagamit si G? Sa arc. Ayan. Pwede natin papaganyan-ganyan. Depende sa building. Kung meron talagang pabilog-bilog yung building, edi gamitin natin ang G. Arc tool. Yan. Pag close, huwag nyo idugsong, spacebar nyo lang. Diba? A, select, drag. Saan nyo lalagay? Ganyan. Sunod. So tayo sa arc. Square E. Usually E ginagamit para sa mga, ito usually ang gamit na gamit. Lalo na sa mga ganito. Let's say ito. Isang haba yan. E. Ito yung E. Ganito. Then, saka nyo na lang hulmahin. Saka gamitan na repair tool. Or, alisin yung mga excess ground. F tool. Yan. Then, cut nyo. Delete. Yan lang. Para, sakto-sakto lagi yung shape ng building. Pinakang base nya. E. After nyo mag-E, para gamitin yung E, point. 1 point, then 2 point, then drag or hilahin nyo kahit saan, then click ulit. Diba? Ano lang, nakabox na yan. So ito, ibabox natin. E, point sa corner, yung pinakukuha nyo lagi yung pinakamahabang portion. Para, pag kasi itong kinuha nyo, let's say itong maliit na portion, tabingi. Kung yung mahabang kinuha mo, ano ba? Mas okay. Lagi yung mahabang portion ang kukuha nyo. Para, magandang tingnan. Sunod, pwede natin sila gamitin ng sabay-sabay itong S, F, G. Let's say S, drawing ko to. Diba? Let's say dito, S. Nilipat sa G. G, nilipat ulit sa S. S, nilipat sa F. Nilipat sa G. G, nilipat sa S. Close ka na kunwari, space bar. Diba? Pwede silang gamitin na sabay-sabay. Sunod, sana tayo? Drawing tool sa 3D na tayo. Okay. Para tayo gawa ng 3D. H, sa trace tool muna tayo. So, una, drawing muna natin tong top layer. Okay, top layer. Drawing natin to. So, ito, hindi to naka right angle. So, kailangan talaga siyang manually draw using S. S. Drawing natin muna sa top layer. And F dito. Then S. Pag nyo dudugtong doon, spacebar nyo. Ayan yung bukas. Spacebar. Mas. Ayan. Drag natin si wall. Makikita nyo yung wall. Nasa loob yung padaro. Kaya dito tumingin. Kasi bitin to. Meron pa yung sagad yan hanggang ilalim. Kasi kinakakapit tong layer na to sa kanya. So dito tayo. Sa loob. Gagawa muna tayo ng cavity. Paano gumawa ng cavity or butas? Paano mag-press mask? Ang mask ay yung katabi ng 1. Ito yung mask. Yan, ang Bible. Para makita natin yung layer, yung kulay niya. Then, yung katabi ng 1 sa baba ng escape, ang mask tool. So, gagamit tayo ng cavity. Ang cavity ay ito is erased. Ayan, yung C. Natin na C. Click na, bubutasin natin yan. Ito. Press ko ulit si mask pa nag-CC. Mas ulit. Then space bar, yung batas na siya. Ano lang. Huwag idudugtong sa dulo, sa point. Ulitin ko C, point doon. Bubutasin natin yan. Point ulit, point,
point. Huwag nyo dudugsong doon. Spacebar nyo lang. Kung saan yung mabubutas. Okay, drag natin si wall. A, select, hold control, drag. Ayan. Sundan nyo lang yung green dash line na yan. Ayan o. Hanggang doon lang yung wall nya. Doon. Para makita nyo yung likod o yung drawing, yung actual structure. Press nyo si R. Para mag-hide yan. R. So, hanggang doon lang yung wall. So, gagamitin na natin si trace tool. Nasaan si trace tool? Ayan. H daw, letter H. Gamit na gamit to sa mga 3D. Kaya kailangan natin. Paano gawin ang H tool? Point ka muna doon. Then, 1, 2, point. 1, 2. Diretso ka na doon sa dulo. Busa na yung magte-trace. Magpapaganon. Kasi kapag 1 lang ang dot ginawa mo, hindi diretso doon. Kailangan meron na siyang pagkakapitan. So, zoom in ko. Point. Red dash line. Ayan o. Te-trace niya yan. Pwede doon sa kabila. Ayan o. Ganda. So, yun o. Red dash line. Ayan o. Basta nag 1, 2 point ka, lalabas yun. Diretso doon. Lalabas yan. Point. Point. Kung yung didikit doon, spacebar nyo lang. Kung saan na siya nagkaroon ng wall. Kasi shared wall sila. Or ginamitan natin ng trace tool. Ayan ang trace tool. Okay? Sunod ay vector 3. Paano ilak ang vector? Ang vector yung 3 para, kasi ito naka-free yung vector niya. Ayan, hold yung control. Ayan, nakalock na siya. So pag ganyan nakalock, alisin natin yung ilalak natin si vectors, press 3. Ayan, makikita niyo yun, yung right angle sa taas. Nag-lock na siya. Paano mag-alis ng lock? 3 escape. Para 3 escape. Ayaw. Select all and then S 3 escape. Ayan. Ganun lang. Pero nakalock pa rin siya. Siguro nakalock sa map na to. Try ko nga. Hindi naman. Sumasayaw naman. So dito na lang. Siguro nag-lock na yan. So kapag ganyan, try natin dito sa isang to. Pag hindi nakalock yung vector, sumasayaw yung 3D nya. O yung vector nya, yung green. Ayan, ilalak ko yan, select, then click ko press ko si 3. So hindi na siya gagalaw. Ayun, nakalock na siya. Para ma-unlock, kasi nagkamali tayo ng wall direction, select nyo muna, press A, left click. Pag nag-red, then press 3, then escape. Ayaw na 3 escape, then select muna A, then press S, then 3, then escape. Nawala na yung right angle doon. Ayan, nasayaw na uli siya. Paano mag-lock? Select, press 3. Ayan, nagkaroon ng right angle sa taas. Dinarag ko yung wall, nakalock na siya. Ayan. Para mawala yung lock, select, then press S, 3, escape. Nawala na uli yung right angle doon, drag ko na siya. Nasayaw na uli siya, di ba? Yan ang paglalak ng vector. Kasi may mga direction ng wall, depende sa camera na sa target ng satellite. Kasi minsan magkakahiwa, iba ng wall yan kasi nga sa satellite camera. Yun lang. Nagkakaiba-iba sila ng wall direction. Sunod, group. Paano mag-group? So ito, group natin. Select A, press number 4. Pag one property yan, o isa lang may-ari. Kung yan ay may cut at magkadikit, make sure na naka-group yan. Okay. Paano mag-ungroup? So after ng 4, group. Pagka magkahiwalay, ganito, hindi mo pwedeng i-group yan. Mag-e-error yan, grouping wrong. Kasi, ang ginugroup niya lang is magkadikit. Diba? Magkaka-snap. As in, magkatabi lang. Pag yan ay ito, tulad itong dalawang to, ito, as ito, hindi mo pwede i-group yan. Magkahiwalay yan. One property. Or, let's say may katabing building, magkadikit nga sila. Yan, magkadikit nga. Yan. May building pa doon. Ito si Jollibee, ito si McDonald. Hindi nyo pwedeng i-group yan kasi dalawang property yan. So, kung may layer dito si Jollibee, dito kunyari, yan. Ito lang i-group mo dalawang to. Kasi pag sinelect mo yan, makikita mo naman kung ano yung nakagroup. Ito kay McDonald, ito kay Jollibee. Wag mo i-group yan ng isa. Kasi magkaiba sila. Kahit magkadikit yan. Sunod, paano mag-degroup? 5. Group or ungroup. Select A or hover yung mouse, drag or left click, then press number 5. Nag-group ko ulit. Number 4. Malalaman niyo kung naka-group kung may thick and thin dash line. Ayan, pag ungroup ko yan, dash, guhit lang. Okay? So, ginroup ko ulit yan.
Ayan, diba? Bago yung i-submit, make sure na naka-group. Kasi pag hindi nyo ginroup, ibabalik lang yan. Sunod tayo. Repair tools. Paano gumamit ng repair tools? Z. Okay, Z muna tayo. Z. Ano gamitin si Z tool? Okay. Paano gamitin si Z tool? Let's say, babawasan ko to. O dadagdagan ko. May part dito. Diba nadadagdagan? Ayan o. Z. Pandagdag bawas. Z. Pag X, tapos tayo sa Z, babawasan natin to. Babawasan. Doon ito, sa 10 at 11, buhayin mo. Let's say yan, may error. Kasi ukab. Gamit lang kayo ng Z tool. Tapos diretso nyo dito. Ayos na, diba? Dagdag bawas. Freely. Ngayon, si X naman. Para saan naman si X tool? X tool. Right angle siya. Ba ito? Babawasan natin to. Gamit tayo ng X. Naka right angle. Diba? Or dito X. Diretso tayo doon. Straight lang siya, naka right angle. So tayo doon sa X tool. X tool pang dagdag na naka right angle. Z tool pang dagdag na hindi naka right angle. Pangbawas Z tool. Hindi naka right angle. X tool pangbawas naka right angle. Bago natin gamitin yun, make sure na nadikit tayo sa mga lines. Hindi naman pwede mag X tool ka dito sa walang lines. Hindi rin pwede doon sa loob. Kailangan sa guhit. Dito ka sa line. Hindi pwede dito dito ka dahil sa guhit. Yan. X tool. Yan. Z tool. Ano lang, Z tool para maayos. Pwede mo silang gamitin na sabay. X, then Z, then X, then dikit ulit sa guhit. Nagdagan na sila. Bawas, Z. Pwede mo silang gamitin sabay. Tapos erase. Ayun na, ginamit natin kanina yung cavity. Yung C. Ang gagawin ko, tatapalan ko muna ito. Dito, ulitin natin. So, paano magtapal ng butas? S tool sa ibabaw. Ayun. Space bar. Then merge. Alin yung merge? Ayun. Union. O yung V, victory. Merge. Select. Bot. Hold shift. Or drag nyo. Press A. Then drag. Para maselect yung dalawa. Then press B. Diba? Buo na sila. Pag ganyan may butas, takloban nyo lang. Use S. Space bar. Then select both. Then merge. Paano magbutas? Cavity. Ayun, or erase tool. Ang tawag namin cavity. Press C. Press mo na C sa keyboard. Then left click. Huwag yung pagdudugso ngayon. Space bar nyo lang para magbutas. Yan ang tawag dyan. Erase tool or cavity. Pwede natin gamitin dito. Diba? Ayan, butasan mo yan. May isa pang technique ng cavity para let's say square o sakto naka right angle. Paano gamitin si cavity ng naka right angle? F, then hover technique. Pag nag green yun, saka nyo left click para sakto pantay sila. Then huwag nyo dudugtong. Ayan, space bar nyo lang. Lipat sa C, diba? From F, kuha ko dito F. Let's say naka right angle or square yung bubutasin nyo hanggang dito. Then pag nag-green yon, itong dash line na to, ayun o, left click nyo para pantay sila. Then saka kayo, from F, lipat sa C. Space bar. Magandang tingnan. Let's say, cavity, F. Then dito, hover technique para pantay. Huwag nyo munang butasin. Lipat sa G, arc. Then lipat sa C, space bar. Diba? Pwede rin naman pabilog na cavity o. G, point. Then point doon, then drag, then left click para mag-create ng dot, then lipat sa C, ayun o, lipat sa C, space bar, diba? Bilog na bilog, pwede namang oval or oblong, ayan, lipat sa S, then lipat sa G, hindi ko na dudugsong doon, lipat sa C, space bar, diba? Nakadali, ang paggamit ng cavity. May isa pang technique ng paggamit ng cavity para sakto naka right angle using F tool.
dikit sa guhit, F. Then yung green dash line, sundan nyo lang, then point, then kilo, then lampas nyo dun. Then lipat sa T, space bar. So nakat niya yan. Diba? Delete. Okay. Ba't walang cut tools dito? Ay, meron pala yan. So tapos na tayo sa erase tool, cavity, sa merge. Ang paggamit ng merge, ito, let's say ito. Magkaiba yan. Merge natin yan. Hindi nyo pwedeng i-merge yung magkaibang heights. Let's say ito. Tsaka ito. Diba? Hindi nyo pwedeng i-merge yan. So, wala ditong alt. Gamitin natin si alt. Pwede nyo i-merge ito. Magka-height. Same level. Merge. Pero, Control Z. Yan. Diba? Dalawa sila. Magka-same heights. I-merge ko yan. Merge. Isa na lang sila. Control Z. Ito hindi nyo pwedeng i-merge kasi different heights. Pag-error. Ngayon, gagamitin natin si cut. Paano mag-cut? Buuin natin tong building na to. Kakat natin tong layer na to. So, gamit tayo ng cut tool. O, yan. Split. Yung tawagin. Gunting. T. Dikit sa guhit. Then F. Put sa F. Then point. T. T na lang gagamitin natin. Point doon. Point. Cut natin tong layer na to. Point. Then dikit doon. T uli. Point. Okay. Saka kayo mag-space bar. Wala kayong babaguhin. From T. Drawing. Then space bar lang. Then dito. Gamit ka ng F. Or dito ka mag-umpisa. Pwede dito. Pwede dito din. F. Cut natin to. Pwede namang T na lang. O T. Then point dito, then space bar, point T, add ng dot, then sa guhit, space bar, cut. Then don't forget to group. Diba? Let's say ito. Say ganyan. Sobra yung wall. Mapapansin nyo, sobra yung wall. Pag sobra yung wall, gagamitan nyo ng alt. Paano gumamit ng alt? Kunyari ito, sobra yung wall nung second layer nya. Para ma-adjust natin yung wall nyan. Ayun o, sobra. Diba? Dapat hanggang doon lang yung wall nya. Tumabot hanggang doon sa kalsada. Dapat kung saan lang yung height nya, doon lang. Paano mag-fix nyan kahit naka-group? Select, press A. Yan, nag-red na siya. Ito ang target natin. Hold alt sa keyboard. Tutok sa guhit. Left click diinan. Ayun o, mapapansin nyo na adjust siya. Drag nyo lang. Naka-hold huwag nyo bibitawan. Alt at saka left click. Diinan nyo lang. Ayan. Once na sumakta na yung wall dun sa target nyo na height, so yung footprint, ayun o. Dapat hanggang dyan lang siya. Bitawan nyo na lahat. Okay na yan. Make sure na naka-group. Ayan. Paano gamitin sa other hotkeys? Okay. So dito, tayo ng layer. Gamitin natin si add 1 point, delete 1 point. So, let's say dito meron tong patilos doon. Okay, add tayo ng 1 point. A, select, then tutok sa guhit, press 1. Add ka ulit ng point, yan na, press 1. Then paano mag-drag ng point? Select A, tutok sa point, then drag nyo lang. Diba? Tutok sa point, drag. Paano magbawas ng point? Delete points, press number 2. Press A, select lagi ha, press A, select para lumabas, then left click, tutok sa point, press number 2, tutok sa point, press number 2, press number 2, wala na. Next, dot when drawing, D. Dalawang klase ang pag-create ng point, diba? It's either left click, yan o, left click, or D. I'll use S, and then I'll use D. Usually ang ginagamit ko D para mabilis, diba? Mas mabilis ang D. Space bar. Okay, D, space bar. Pag left click, medyo mabagal lang. Pwede naman, sakay sanay. Basta yun na lang ako. Control Z, undo. Okay, sunod. Sana tayo. Switch on off the 3D dash line. Press Q. Let's say ito, ayan. Press na, ito yung 3D wall nya, gagawin natin si press si Q. Ayan, nawawala. Or pwede possible maging solid line. Ayan, nawawala, diba? Q, Q, Q. Okay, sunod.
Naturuan ko na kayo paano mag-merge. Merge. Usually, pagka ganito, ginagawa ko. Let's say, ito yung building. Yan, building to. Tapos ito, ibang direction ng, ng drawing. Yan. Let's say, parang octagon. Octagon siya, octagon. Yan. And dito, tayo ulit ng E. Ako ganyan. Gagamit ulit ako dito ng E. Ganyan. Ayan, merge. Ba? Ano lang? E. E. Parang di na merge. Para kung sakali may mga iwa-iwarang talaga yung part ng building, merge nyo lang. Pakatong ka ng E. Then merge. E. Merge. Ano lang. Sunod, yung pagdo-duplicate. Parang wala ditong duplicate. Copy, paste, control B. Wala nga. Toggle R focus. Ayan. R focus. Paano mag-duplicate? Let's say ito. Alam niyo yung silo. Yung mga water tanks. Container ang tawag doon. Bawa ito. Gamit tayo. Pwede tayong gumawa ng bilog using G, arc, point, or 7 tool. Yun o. 7. Diba? Press 7. Then add 1 point sa gitna. Mas madali. Pero when it comes sa quality, mas magandang quality ni G. Add 1 point. Diba? Space bar. 1, 2 dot. Then drag. Then space bar. G, 1, 2 dot. Drag. Space bar. Pag 7 tool, point lang ng isa sa gitna ng target naman na bilog. Space bar. Kaya drag nyo na lang. Move nyo kung mali ng konti. Diba? Pag duplicate, paano mag-duplicate? Diba? So ito, bilog. Or ito, square. Duplicate ko to, control V, drag. Duplicate ko to, control V, drag. Duplicate ko yung tatlo. Press A, select, hold shift. Select ko yung tatlo. Then control V, then drag. Maging ayam na sila. Pwede namang i-select all ko to. Select all. Press A, drag, left click. Control V. Diba? Ano lang. Pwede namang itong dalawa lang. Hold shift, control V. Diba? Ganun lang. Ngayon, pwede kayo mag-merge ng bilog. Yan, pagpatungan nyo lang dalawa. Yan, let's say ganito ang itsura ng building. Merge nyo. Ganyan ang malalalabasan niya. Diba? Pwede namang E. Yan, then merge. Arc. Yan, space bar. Tapos merge nyo na lang. Diba? Yan lang. Yung arc yung G. Yan. Or E, box. Kung may bulog dyan, gamit ka ng 7. Yan. Tapos merge na lang. Diba? Yan lang. Sunod. Sa taas sa duplicate. Sa paglalak ng vector. Paano maglock ng vector? Pwedeng ito. Diba yan? Nasa iyo yung vector. Pwede gumamit ng S dyan. S. Then space bar. Automatic. Nakalock na yan. Hindi pa pala. Ayaw. Isayain na. Doon na lang tayo sa manual. Saan pa? Okay, tapos na tayo. Toggle focus yung comment ay for checkers only lang yan. So, ignore nyo na lang yan. Kung may hindi kayo naintindihan, replay nyo lang. Then, are all goods. Pwede kayong bumalik sa link na to. Then, review nyo dito yung mga tools. Ayun, nasa baba. Control D, Control A, Control S, Control T, topology check. Yan, basahin nyo lang. Mask. Ayun ang mask. Ito yun. Yung katabi ng 1 sa left side. Sa baba ng escape. Press nyo lang. Alt S, Q. Paano mag-remove ng 3D? Paano mag-remove ng 3D? Let's say ito, may 3D. Eh, wala naman 3D. Select, hold control, press Q. Okay, ayan lang. Remove 3D. Ayan na, delete 3D. Diba? Merge, add 1 point, delete group, the group, copy 6. So, paano mag-copy ng vector? Importante din to, pagka-copy ng vector. Let's say ito. May wall dito. Ayan, may wall. Diba? Ngayon, ito, may wall din dito. Magkaiba sila ng direction ng wall. Kakopy ko yung wall nito. Select. Press 3. And saselect ko to. Press 6. Diba? Magkapareres sila ng wall. Kasi pag magkaiba yan ng wall, magte-trace ako. Let's say, pag dudugtungin ko. Diba? Yun. Red dash H. Point sa wall. Point.
hindi ako pwedeng connect doon. Kailangan same sila ng wall direction. So, press 3, then copy, then paste 6. Ayan, select ko ulit yun. Press H, point, tutok doon. Ayan, red dash line. Lumabas na siya kasi same na sila ng wall direction. Pwede ko silang i-group. Diba? Unlike dun sa kanina, say ito ay ibang wall direction. Ganyan. Pag nag-trace ako doon, tapos pinilit ko tong i-snap doon, diba? Iwarang, bakal ko sila i-group. Copy ko lang yan, 3, then kahit nakaganyan na siya, pwede ko na siyang i-paste, then group. Ganun lang, ayaw pa din. So, ganun lang. Kakopy nyo muna bago kayo magtugsong. Kung magkaiba sila ng wall direction, copy paste nyo lang, diba? Pwede kayo magpatong dyan, then merge nyo. Control T. Ayan. Diba? Ulitin ko. Kasi yan. Meron ditong bridge. Okay kayo dyan. Then merge. Pero kung kailangan siyang i-cut, trace tool. Say dito. Trace. Then group. Nakadali. Ano pa? F1, F2. Yun. Paano mag-rotate? Let's say paano mag-rotate ito. Press F1 or F2. Pakaliwa, pakanan. Pwede isa pang option. Select, hold control, arrow left sa keyboard, arrow right sa keyboard. Diba? Yun lang. Pwedeng F1, F2 or select, hold control, arrow left, arrow right. Ano pa? 3 escape. So ayaw gumana ng 3 escape kanina. Ang ginawa ko is S ito ng or S plus. Yan, pwede tayo mag-adjust ng height using shift. Paano paggamit ng shift? Let's say ito may wall, diba? May wall. Adjust natin yung height. Select muna natin tong top, yung top na drawing, then hold shift, left click, drag, bitaw. Pag ibababa natin, left shift, drag pababa, bitaw. Ayun, taas baba lang, bitaw. Hold shift, drag, left click, drag, bitaw.